welcome to Jersey's World. This series is called Mother Dose and Focus and is brought to you by Joycey Pharmacy. I'm excited to introduce to you my second political candidate to be interviewed on video and my third guest on this channel, the very well-known Attorney Stephen Olingay. Thank you so much, Attorney, for giving me the opportunity to talk to you. Okay. Would you like to say introduction? Say anything to the people? Hello everyone, pleasant day to all of you, especially to the viewers of Jersey's World, and thank you for having me today. Let's go straight to the question. Little background. What is your education background? The pre-law course mo, and what and where? Gerson, tinudan ay taga Madadios jud ko, taga Lawis gid ako. Diri ako nag-elementary diri sa amon barangay San Agustin. Diri lang ako high school sa Madadios National High School. Unya ni-eskwela ako sa seminaryo, graduate ako sa Bachelor's in Philosophy. Nya pagkahuman, eskwela ako sa law sa University of San Jose Recoletos. Unya samtang nag-eskwela ako sa law, every summer, nag-eskwela ako sa Master's in Public Administration dito sa CTU, Cebu Technology University, Sara nga eskwelahan. Regarding sa working, work experience, what was your first job na itagaan ka o sweldo? Di pagit ko ka limot, Gerson, nag-eskwela ako sa law, nag-part-time ako, nagtudlo sa Southwestern University as in-step instructor. Magtudlo ako sa aga hangtod hapon, unya ikahapon maskwela na ko law. Nya part-time naman to, di get full-time, may sweldo gyapon ako. Okay. Sa public sector, how long have you been working in the government? What was your positions you held before, and how long you worked for those positions? Sa gobyerno, Gerson, actually, wag ako ka trabaho sa gobyerno sa wa pa ko makonsehal atong pag 2013. Nagsugod ako pag konsehal atong 2013, tulo ka termino, bali 9 years, halin sa 2013 hangtod 2022. Okay. So let's go to the questions now. Okay. The question is, why did you become a public servant? Normally, usually mga politicians, they will say to serve the people. So in this case, what particular moment in time that you decided to serve the people? And what was that scenario? Amin ni nahitabo, Gerson, pag graduate na ako sa seminaryo, sa kurso nga Bachelor's in Philosophy, pag eskwela na ako sa law, dito na ako nakaamgo nga ining akon ngayon kurso para gini sa mga tao, pagserbisyo sa mga tao. Kay dito sa College of Law, gitudloan kami kung nano ang mga balaod, anon paghimo sa balaod, o anhon namon para ang balaod ma-apply ngadto sa mga tao. O gani, Gerson, atong eskwela pa ako sa law, nag-eskwela lang ako sa Masters in Public Administration. Nga diin, gitudloan kami kung ano gid ang pamalakad sa gobyerno, nanong pamaagi sa gobyerno, nano ang pwede buhaton para ang gobyerno makahatag sang sakto nga serbisyo sa mga tao para mulambo ang usa ka lugar base sa mga sistema nga buhaton sa usa ka politiko. Can you please give us an overview sa plataforma sa inyong party? Gerson, ang among grupo nahimo ini siya tungod kay nakita namon kung nano ang gikinahanglan sa lungsod. Amin ni ang gitawag naton nga kausaban. Nga diin ina gayod aran niya sa aton kagalingon gayod nga isip kita mga tao, mga lumlupyo sa kalugar, mangandoy gid kita nga diin ang usa ka lugar naton, nga diin kita diri na tao mulambo gayod. Amin ang natawo inang amon gitawag nga team kausaban. Nga din ang gusto lang gayod nga mulambo, mausab, maotro ang lugar para nga kita, mga tao,
may aral na kitay mautro sa aton kinabuhi. O di lang aton kinabuhi kundi ang kinabuhi lahat sa mosunod sa aton nga mga henerasyon nga aton lahat mga anak, mga apo-apo pohon. Okay, next question, okay? What are the major problems we are facing right now in Madrileos, and how would you solve them if you given a chance to solve those problems? Sa ako lang nakita, Gerson, no? Kaya ako dreamed ako na tao, ang kunsara. Ang akong gyud nakita nga problema sara gawas atong education nga din ara naman nasulbad namin na siya kay tungod kay may ara nang kitay college diri gani ako sulti sa una sina nga kung nano ang diploma nga madawat sang Tagalawis nga mo-graduate sa aton Madrileos Community College, parehas dira sa diploma nga madawat kung ato kita mag-eskwela sa syudad nga eskwelahan. Sara, Gerson, ako nakita ang pahinabuhian sa mga tao. Nga din, nasayod kita nga sa una, amudag din ang makaya sa aton mga ginikanan. Ang pagpuma, ang pagpanagat, siguro, sakto na guro nga panahon nga diin mangita kitay gawasin na nga mga gitawag naton nga mga traditional nga livelihood panginabuhian mangita kitay lahi nga pwede naton mahatag sa mga tao para damo kitay matawag nga source of livelihood. Siguro maghimo kitay mga lahi nga mga trabaho. May eskwelahan naman kita. Siguro, sakto na guro ang panahon nga din may invite kita sa ng mga BPO, Business Processing Outsourcing, kay di naman kita magproblema, mayaran naman kita mga estudyante, nga din pwede sila mga-apply dira, kay imbes mga sila sa syudad para mga-apply lang sa BPO, call center, ari na sa atong lungsod. O gawasin na siguro, aton siguro tan-awon nga kung ano ang ari sa aton lungsod nga pwede naton mabuhat ng mga produkto. Example, kita, damo man kita isda dire. Siguro makapangiti tayo paagi nga din mahimo nato yung produkto. Butan tala, makahimo kita yung mga sardinas ba o nano pwede nga buhaton sina para aton mabaligya. Meaning, ato lang i-upgrade ang paginabuyan sa mga tao niya. Siguro, sakto na siguro ang panahon, nga din aton lahat focus kita sa turismo. Kay dili kalimod, sa aton isla daw, ang lawis naman ang wagay kayo mo focus ng turismo. Niya, ako nagtuo gayon, nga inang turismo, may kwarta gid na siya kay damo siya matabangan, damo gyud siya matabangan. Okay, since you worked sa government, no, during that period of time, what were your achievements, Ibo? Okay? Or what are the things that you wanted to achieve but weren't able to achieve for whatever reason? Okay, whatever reason. So you either achieved certain things and also things that you wanted to achieve but weren't achieved because there are certain things that blocked you from achieving those things. Can you give an example? Sa ako lang, Gerson, isip usa ka politiko, ako nang guro na nabuhat ang tanan nga pwede buhaton sa usa ka politiko. Di lang sa panghambog, nakahatag kitay hinabang sa aton mga tagalawis, ang aton serbisyo legal, libre man na siya, ang pagnotaryo libre, ang gani kung may mga kaso, mga taga Madrileos, libre man natin na niya makahatag na kita sa atong tagalawis kung may nahanglan sila. Pero kung bahin naman sa kadamuan, ang plano naton unta nga diin mas mulapad pa ang serbisyo sa aton lungsod. Makahatag kita sa damo nga panginabuhian, may mga damo pa nga proyekto nga pwede mahatag naton matukod para sa kayuhan sa tanan. Usa sina siguro, Gerson, ang inang turismo gayon na nga ako
gusto gid ako sina nga programa kay di lang sa panghambog damo naman ako'y lugar nga nakadtuan. Unya nakita gid na ako dito sa inang mga lugar nga kung ang turismo gani nindot siya, lambo siya, nakita gid na ako nga ang lugar mulambo gayud. Mulambo gayud na amo na akong gusto nga diri sa Lawis, sakto na guro ini sa nga panahon nga din ato ni na mabuhat kay ako sali gayud nga sa aton sara nga mayor gusto niya nga kung mulambo ang usa ka lugar mulambo lat gyud ang mga tao. Okay, with all the things you have achieved, or rather, accomplished mo, no? What is your greatest accomplishment as a public servant? Siguro Gerson ang pinaka nindot pinakataas nga achievement kunuhay nga ako na nakuha isip usa ka politiko siguro inang ang tao magpasalamat sa akon magpasalamat kay bisan ginagmay ang akon nabuhat pero kay bawo sila nga kinasing-kasing gayud ang akong pagtabang sa ila. Okay, next question. If given the opportunity, okay, to choose a committee to lead, no? Example, the mayor said, okay, attorney elected, unsa kaya yung mga committee, okay? To choose a committee, and then, unsang reason why you choose that committee? Bahin naman sa committee ba Gerson, kami nagsabot na kami sa akong kagrupo nga kung nano ang amo tayo sa tag sa mga committee ba po may lawas kung palaron kami makadaog o akong gigihangyo sa ila nga sa tourism, Committee on Tourism, ako gayud siya mohandol kay di kalimod Gerson sa una amo ina committee ba ako lat gikuptan o ako gusto gid nako niya committee ba kay di lang panghambog may ara man gid ako lat sa mga plano bahin sa turismo sa atong lungsod ug gawas pa damo ulat ako'y nagian or natinan ng mga seminar, mga programa bahin sinang turismo. Amin ang may ara kitay nantiguhan sina anon sina paglambo diri sa aton lungsod. What law proseso sa SB na office, sa SB office yun? Ano man usual proseso ninyo? So give us an idea, so they know what you actually do sa office sa SB. Isip konsihal sa lungsod, 8 ka konsihal, usa ka vice mayor, under kami sa legislative branch of the government. Kay isip background lang, ang usa ka gobyerno are sila 3 ka branches of government. Ang una, ang executive department, amoy na ang presidente sa local government nga set up amoy na sa lungsod amoy na ang mayor unya sa legislative department amoy na ang vice mayor ug mga konsehal unya ang judicial department amoy na ang mga korte isip konsehal under kami sa legislative department ang buhaton namon sina maghimo kami sa mga ordinansa mga resolusyon para amo ang i-implementar sa executive department sa atong lungsod sa mayor. Now, ang amon buhaton isip mga konsehal para makahimo kami sakto nga mga resolusyon o ordinansa kinahanglan ara kami proper nga consultation sa executive department sa mga tao kay para ang amon buhaton nga mga resolusyon o ordinansa gayon tukma gayud, haong gayud sa panginahanglan sa mga tao sa lungsod o sa kung ano ang gusto nga i-implementar sa mayor sa atong lungsod. Bali, ang amon buhaton kung sa resolusyon kinahanglan na nga may ara gid sa mo pansina aning gitawag namon nga proponent ang mukhang sina
bali amo barog nga amo ng resolusyon unya aboy session namon amo nina siya istoryahon kung angayan ba o dili, kung aray dili makauyon, tanaw namon kung anong rason unya ikaw man amo na butuhan kung i-approve ba o dili. Sa ordinansa sama gyud sa proseso pero ang kalainan lang ang ordinansa kinahanglan nga amo nina siya resolbahon sa tulo ka sesyon, dili lang sa usa ka sesyon sama sa resolusyon. Ang bottom line lang, ang sa Legislative Department, sa mga Council Vice Mayor, kami ang muhimo sa mga resolusyon o mga balaod para ang executive, ang mayor, iyan ang buhaton na implementar niya sama sa mga project o mga ordinansa sa lungsod. Okay, let's give it a scenario, no? Let's say, ang Lozano, siya complain, no? So, he submitted complaints sa mayor's office and also sa SB office, okay? Now, let's say email, okay? Let's say email sa office. What is the factors that will determine whether an issue is discussed during a session? Does the vice mayor has the last say as to i-discuss siya? Okay, matuloy siya, iyang kusina, di ba? So what are the factors? Like, what kind of complaints na pwede mo let's say, ma-appeal sa inyong session? Actually, ang pwede nga complaint lang gayon nga ma-file sa SB office sa mga konsehal o vice mayor inang bahin na sa mga reklamo sa mga barangay officials. Amo na gid na siya kay ang bahin sa mga employee naman ara kitay lahi sila nga sa executive department sa kuan na siya ara ni sa kuan sa actually sa human resource department na siya basta bahin sa mga empleyado ang sa mga konsehal ang mga reklamo nila siya bahin sa mga gibuhat nga mga dili maayo sa mga barangay officials. Now my question na, at any time was corruption and official misconducts were discussed during any SB session in the past, including during the vice mayors in the process, the internal. And as a result of such action of the SB members, was any officials under investigation, legally served, or terminated? Sa mga konsehal? No. Di ba you mentioned nga any complaints regarding sa either misconduct sa officials, barangay officials, or then pwede siya ma-appeal sa session, di ba? So, based sa inyong meeting, was anyone during the time, as far as you know, you can remember, you can recall, even before or during your term, was any official under investigation, formally under investigation, legally served or terminated as a result of your, let's say, meeting, yung session ninyo? During sa panahon nga nakonsehal ako, may mga reklamo niya may ara sa nagdesisyonan pero kung sino ato, kung nano atong desisyon, di lang ako kasulti sila kay ara nina sa record sa so there was a situation and was no so much that particular individual got fired, got gone. You don't have to be specific, no? So I was basing sa ang inyong trabaho ninyo. So there was a situation na ang official was what? Na may ara pero actually ang gahom lang sa usa ka konsehal amo lang gid ang pagsuspenso, dili pwede kami kapapahawa o ka-terminate sa usa ka opisyal. okay. Let's go to your opinion. Okay. This is the opinion, right? Okay. What do you think about decisions of national government to upgrade the status of some managers from 4th class to 1st class? No? Although it's based on the income, more or less, which is the major
department who's charged of is DILG, di ba? So Department of Interior and Local Government, and also the Bureau of Local Government Finance, no? Correct? Do you think unsang epekto niya sa lower class and the middle class, especially kanang mga business owners? But because gi-upgrade nila from fourth class to first class, what is the positive effect and what is the negative effect due to this upgrade? Kita Gerson no, tinudanay no, dapat proud kita nga di na atong lungsod sa dugay nga panahon fourth class kita ang atong kategory. Nya kalit lang nahimo kita nga first class o kita mo agi sa pagka third or second class. Gani ato na naparehas ang classification sa bantayan nga first class sa una nya sara kita nasama sila nga first class la. Amini ang mga epekto kung first class na kita Gerson. Pero ako kasulti lang nahimo kita first class tungod kay base sa mga mga requirements usa sina nga nakakuha kita, nakahit kita ba, naabot naton ang minimum nga income nga 200 million per year nga income. Amo na nahimo kita nga first class municipality. Ang epekto sina positive side in terms sa proyekto sa national government kasaligan na kita. Gani ang mga dagko nga proyekto pwede na nga dili moagi sa Department of Public Works and Highways or narabang department, pwede na ma-download sa aton kay kasaligan naman kita. Unya ikaduha, pasabot sila nga atong lungsod in terms sa mga investors kay bawo sila nga makaya sa usa ka lugar maka-provide sa sakto nga mga programa, mga benepisyo sa mga tao kay first class naman kita. Niya dili pasabot nga kung first class kita ang mga business owners mahadlok kay dili man pasabot nga kung first class na ang mga buhis mo taas la dili na tinuod kay na first class naman kita na ato naman naabot ng 200 million per year nga income. Dili na gyud kinahanglan nga patasaan pa ang mga buhis. Pwede guro kung mapatasan dili na dako minimal lang kay na siya kay ato naman nabot ang target. Unya in terms naman sa livelihood dili na pasabot nga ang mga palaliton mumahalat dili gani ang ekonomiya sa usa ka lugar kung first class mas mukuan siya, mas mobibo siya, mas mulambo siya. Okay na? Yes. You mentioned about kanang increase atong income daw. The increase of the atong income, is it due to the overall business sector, the increase ng kanang income, or a specific sector lang? Okay, let's say the major industries like poultry or either kanang construction, no? So those businesses involving those two kanang type of business, no? Do you think that the rising sa atong income ba is due to those selective nga sector or the overall sector? Because based sa mga locals, no, they don't really see a sudden rise of sales, no? So what's happening is they don't feel the first classness sa Madre Dios, and they also notice one thing, some things that they're buying, no, commodities isa kasab and ilang property tax isa kasab. So there's this thing ba what's happening so within the middle class, the business, especially mga small owners ng businesses, and also the lower class nga ang ilang money they're earning is murag gamay na ang nahimo nila sa ilang because of this changes, a sudden change ba sa decisions sa government. Would you like mo nang ilang sentiments, no? Would you like to comment on that? Ang atong pagka first class tungod kay bag-o pa, I think mga pila pa lang kabuan guro pag sugod atong November ba to? Niya daw last quarter sa Megay 2
dili pwede naton makita gid na matagamtaman ang atong pagka first class. Gani kung may kabaghuan dili na dayon naton kuan ba ato bitaw makitaan. Pero ako nagtuo gayon nga ina kay first class na kita, may aragid sa kabaghuan nga nindot positive din na gid siya. Di lang nato sa makita pero so maabot guro ng mga buwan, katuigan, kita mga tao maka-adjust magid kita. Dira naton matigamtaman nga nindot ngayon ang first class. Nindot ngayon siya. Unya bahin naman sa rason nga na first class kita sa akong pagtan-aw, dili lang na sa usa ka sektor, kundi sa tanan guro nga mga sektor, mga business establishment diri sa atong lungsod nga nagtinabangay nga sakto gid ang ilang gibayad nga mga buwis kay ina siya para may sa kadamuan sa atong lungsod. Unya ang ako lahat nabantayan siguro tungod guro sa ang lungsod, kantigo sila pagpangulikta sa sakto nga buwis nga wa nila gi pugos gayon atong ang kuan mga sektor sa mananagat kay akon batik nga wag gyapon hangtod sara ang mga mananagat, wag gyapon sila buwis. So atong gagmay guro nga mga negosyante, kung way income dili guro pugsod, pero kung atong may income, aton nga obligasyon isip nga mga lumulupyo nga mutabang kita sa atong lungsod. Kay kung nano atong matabang sa lungsod, atong matina makita gid sa mga tao. Kay kung may kwarta ang lungsod, mas damo sa katabangan ang lungsod sa Madalos.